Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May isa pang lihim si Moira na mabubulgar. May isang lalaki ang iba-blackmail siya. Sasabihin niya ang lahat ng nalalaman kay Robert. Takot na takot naman si Moira. Ayaw niyang mawala sa kanya si Robert. Maninindigan ba siya o magbibigay ng pera? Magandang araw at welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Paghatid ng binata kay Annalyn, natanong ni RJ kung nililigawan ba siya ng mga binata. Naimbitahan kasi si Annalyn ni Harry na maging modelo sa exhibit niya. Nahihiya rin si Annalyn kasi hindi naman siya marunong mag-pose. Mga kaibigan niya lang ang tatlo. Bata pa siya at hindi pa siya pwedeng ligawan. Para malinaw, tinawag niya ang tatlo at nagpakilala naman sina Harry at Regan. Nag-aagawan sila sa paghatid dahil hindi maihahatid ni RJ si Annalyn. Sabi ni RJ, hindi magpapaligaw ang anak niya. Kung ganun man ay dadaan sila sa kanya. Kasama rito si Lindon. Pero nag-deny si Lindon. Hindi naman siya daw manliligaw. Hinahanap naman ni Moira si Robert kay Zoe. Alam niyang apektado si Robert at ito na ang pagkakataon na ipapakita niyang mapagmahal at maunawain siyang asawa. Iniwan naman ni Zoe ang daddy niya dahil sinasermonan siya nito tungkol sa pag-iwan niya kay Annalyn. Naisip naman agad ni Moira na baka nagpatulong si Robert kay Annalyn para magkaayos ulit sila ni Lynette. Sayang naman ang mga ginawa nila ni Carlos kung magkakaayos din sila agad ni Lynette. Ayaw tulungan ni Zoe ang mami niya dahil alam niyang aawayin lang ng mami niya ang daddy niya dahil sa pagiging mainitin ng ulo niya. Samantala kumain sa labas ang mga binata at si Annalyn. Tumatawag si Zoe kay Annalyn pero hindi ito sinasagot. Naisip agad ni Zoe na tawagan si Harry dahil nararamdaman niya magkasama sila ni Annalyn. Natanong niya kung kasama ba ng daddy niya si Annalyn kanina. Inalam niya rin kung nasaan sila para makausap niya si Annalyn. Matipid ang mga sagot ni Harry pero pinaalam pa rin niya kay Zoe kung nasaan sila dahil nakiusap ito sa kanya. Samantala habang masayang kumakain sina Annalyn at ang mga binata, dumating si Zoe. Hinahanap niya ang daddy nila. Sumagot si Annalyn na nakikita naman ni Zoe na wala. Bakit hindi na lang ang tatay nila ang tanungin niya? Kinukulit siya ni Zoe hanggang sa magalit si Zoe. Hinamon niya si Annalyn kapag hindi siya sumagot ng maayos. Tumayo naman si Annalyn. Ano naman ang gagawin ni Zoe? Inawat sila ng mga binata. Sinaway nila si Zoe dahil siya ang unang sumugod. Pero nakikiusap si Zoe kay Annalyn kung nasaan ang daddy nila. Hindi siya nakikipag-away. Kailangan niya lang makausap ang daddy niya dahil nag-away sila ng mami niya. Sinend naman ni Annalyn kay Zoe kung nasaan ang kanilang daddy para makalabas na siya. Umamin at humingi ng sorry si Harry dahil siya ang nagsabi kay Zoe kung nasaan sila. Inasar naman ni Regan si Harry. Samantala, nag-iisa at nagiinom nga si RJ. Iniisip niya ang mga sinabi ni Annalyn at Moira. Sumugod si Zoe matapos niyang malaman ang kinaroroonan ng daddy niya. Humingi siya ng pasensya sa inugali ng kanyang mami. Hindi alam ni Robert kung paano kinakaya ni Zoe ang ugali ni Moira. Pinapaliwanag naman ni Zoe na ginawa lang ng mami niya ito para protektahan ang pamilya nila. Kahit ang planong pagpunta nila sa US para hindi magkalapit sina Lynette at ang daddy niya. Ayaw lang maulit ng mami niya ito. Kahit sabihin ni Robert na hindi na ito mauulit, nagtanong si Zoe ng sitwasyon kung halimbawa magkapalit sila ng sitwasyon ng mami niya. Magsaselos at magagalit din siya. Intindihin na lang ang mami. Sa pag-uwi ni na Robert at Zoe, sinalubong ni Moira si Robert ng isang yakap at nangako siya na hindi na sila pupunta sa US. Gusto naman ni Robert na baguhin ni Moira ang ugali niya. Sabi ni Moira baka pwedeng hindi na sila magkita ni Lynette. Siya lang naman ang dahilan kung bakit siya nagiging masama minsan. Ayaw pumayag ni Robert. May ugali talaga si Moira. Ibang-iba. Hinila ni Moira si Robert. Ibang-iba? Kay Lynette ba? Si Lynette na naman, sabi niya. Ang sabi naman ni Robert, ibang-iba ang ugali ni Moira kaysa sa dati, nung bagong gising siya, pagkatapos ng coma niya. Para siyang may suot na maskara na unti-unting natatanggal. Baka nga pinaplastic na siya. Gusto niya nang magpag-isa.
Binalikan naman ni Moira si Zoe, nagtataka siya. Bakit ganun si Robert sa kanya? Akala niya nakausap na siya ni Zoe. Ayon kay Zoe, nawala ng memorya ang daddy niya. Pero hindi naman nagbago ang paningin niya. Sinisisi ni Zoe ang mami niya dahil sa kanyang ugali. Sana itinago na lang muna ang kanyang sungay para hindi naman nasasayang ang effort nila. Ang bad kasi ng mami niya. Samantala, hinatid ng mga binata si Annalyn sa bahay. Humingi ulit ng sorry si Harry dahil nasabi niya kay Zoe na magkasama sila ni Annalyn. Sinisisi ni Regan si Harry. Inawat naman ni Annalyn ang dalawa. Para kay Annalyn, may karapatan pa rin si Zoe na malaman kung nasaan ang tatay nila. Nagtalo na naman sina Harry at Regan. Hindi nila alam na pumasok na pala si Annalyn sa loob ng bahay. Napansin rin ng dalawa na may gusto si Lindon kay Annalyn dahil sa mga kinikilos nito kanina. Nagpalusot si Lindon na walang ibig sabihin lahat ng yon dahil gusto niya lang bumawi kay Annalyn. Ayaw maniwala ng dalawa, hindi sila magpapatalo kay Lindon. Samantala, nag-iinom naman mag-isa si Carlos. Malalim ang iniisip niya tungkol kay Lynette at sa pagiging close nito kay RJ bago pa sila hindi magkasundo. Naalala niya rin ang banta ni Moira na aagawin siya ni Robert kung hindi pa siya kumilos. Sa kabilang banda, ganun din si Robert. Malalim ang iniisip niya tungkol kay Lynette. Masaya siya habang iniisip niya si Lynette. Samantala, nagkita sina Carlos at Harry sa ospital. Nagpasalamat si Harry sa tatay niya. Nakasuyo naman si Carlos kay Harry. Sumunod na gabi, hinatid ni Harry si Lynette sa isang lugar kung saan magpo-propose pala si Carlos. Sa teaser, malalaman na ni Moira at Zoe ang balitang nagpropose na si Carlos kay Lynette. Namumroblema naman si Lindon sa sitwasyon ni Carlos. Kailangan ipaalam ni Carlos kay Lynette ang lihim niya dahil baka mas malaking problema kapag hindi niya ito aminin. Ayaw naman ni Carlos dahil ayaw niyang mawala sa kanya si Lynette. Mas mabuti nang tahimik lang sila. Samantala, hindi mapalagay si Lindon nga. Kakausapin niya si Annalyn at kailangan niyang malaman ito. Pero parang pipigilan pa siya ng isip niya. Matutuloy kaya ang sasabihin ni Lindon kay Annalyn? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!